Asan lulugar si tatay? Asan lulugar si nanay? Kapag nandyan, baliwalain. Kapag wala naman, magagalit kasi sinabi, iniwan, pinagpalit sa ibang pamilya kasi para lang sa pera. It's so hard na maging nanay at tatay. Pero ito lang ang masasabi ko sa mga bata na nagre-reklamo. Lalong-lalo na ginagawa ng nanay o tatay niya yung best nila para lang may provide, makapag-aral, may patustos sa pangangailangan nila. Ito lang, hindi lang basihan na ang taong mahal is nasa tabi mo. Hindi lang basihan ng taong mahal, ibig sabihin kasama ka, may birthday ka, nandyan sila. Isa rin sa basihan na mahal nila kayo, it is because they are sacrificing their time and life sa ibang bansa para lang what? Makapag-aral kayo. Ang sakit lang sa part ng isang tao na nagsakripisyo, gumawa ng paraan para lang yung sardinas dati or yung asin dati ang ulam, ngayon kahit paano hindi na. Nakaka-Jollibee na, may handa na sa birthday, nakakapag-aral na ng mabuti. May bagong sapatos, may bagong cellphone, ano-ano pang bago. Pero ang masakit lang pakinggan, even though nabigay niya, na-provide niya yung pangangailangan ng mga taong mahal niya, sa Pilipinas, hindi pa rin siya nire-respeto. Hindi pa rin siya ina-appreciate. It is because ang thinking lang nila, iniwan sila ng nanay nila or ng tatay nilang OFW without thinking na ang laki ng sinakripisyo ng isang OFW bago siya nakapunta sa pinuntahan niya. Hindi lahat ng tao kayang maging OFW. Kaya kung naging OFW, kayong maging proud kayo. Kasi, number one, hindi lahat ng tao kaya na maging OFW. Pangalawa, you are doing your best para lang kahit papaano, maging okay yung pamilya ninyo. Nakakalungkot. Kasi hindi naman sa kwan, hindi rin namang masama na magkatampo. It is because maybe hindi pa naiintindihan ng bata. Kaso masakit lang talaga sa tenga na hindi kami mahal ng nanay ko, sir, kasi pinagpalit kami sa pera. Ha? Tapos yung nandito naman sa Pilipinas, nandyan nga sa tabi, pero kulang naman yung may provide. Galit na naman yung anak. Asan lulugar yung pamilya? Asan lulugar si tatay? Asan lulugar si nanay? Sir, we don't need no money ni mama. Bot ni mo. We don't need money, ha? Hindi ko kailangan ng perang, kailangan to ng nanay ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? Kung hindi mo kailangan ng pera ng nanay mo, bakit ka ginagasto? Pabili ka ng pabilitin ng bago. At nung hindi naman mabigay yung bagong gusto mo, ayun, magagalit naman uli. Akala mo kung may pinatagong pera. Akala mo ang tingin sa OFW isang bangko. Pero ang masakit lang pakinggan, even though nabigay niya, na-provide niya yung pangangailangan ng mga taong mahal niya, sa Pilipinas, hindi pa rin siya nire-respeto. Hindi pa rin siya ina-appreciate.